So, ang title po ng message ko ngayong gabi na ito ay The Pain of Love. The Pain of Love. Sino dito nakaranas ng umibig? Amen. Kahit na yung mga dati, yung mga crush-crush nyo, dati yung mga, ano mo yun, yung mga may asawa ngayon, yung may mga boyfriend ngayon, di ba? Pag love ang pinag-uusapan, di ba parang ang sarap pakinggan? Pag love, parang ang lumalabas agad sa isipan natin, romantic, di ba? Ganun agad yung lumalabas sa isipan natin, pag love, punong-puno ng kilig, masaya kapag love. Di ba ganun kapag nanonood tayo ng mga K-drama, kapag nanonood tayo ng mga movie about love, talagang minsan naiiyak pa tayo. Kasi pag sinabing love, ang ganda. Di ba? Pag sinabing love, pag naririnig natin yung salitang love, ang pumapasok agad sa ating isipan, ito ay positibo. Which is totoo naman. Pag iniisip natin yung love, talagang maiisip natin dyan is positive. Pag umiibig po tayo, di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng umiibig. Tama po ba? Sa mga may asawa, ang sarap po ng pakiramdam ng umiibig. Tama po ba? Pero, sa kabila na masarap ang pakiramdam ng pag-ibig o umiibig, alam nyo po ba na meron ding pain pag tayo ay umiibig? Or suffering kapag umiibig? Amen po ba? Kasi minsan, pag ang pinag-uusapan ay love, ang una agad na pumapasok sa mga isipan natin, maganda talaga. Pero minsan, nakakaligtaan dito yung part ng suffering, part ng pain. Tanong ko ulit, kung masarap magmahal, masakit po ba magmahal? Masakit din. Di ba? Masakit din magmahal. At hindi rin ganun ka-comfortable minsan pag nagmahal tayo. At kapag nagmahal tayo, hindi tayo komportable minsan, pero dito po natin tatalakayin ngayon yung yung verse po. Patungkol po sa pagmamahal ng Panginoon. Yung sakit na naramdaman or naranasan ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagmamahal. Okay, ito po yung love na gusto kong makita natin, yung pain of love. So, bakit nga ba? Bakit nga ba nagkaroon ng pain sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo? Sa totoo lang, isa sa pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal na nakita po natin sa kasaysayan ng mundo ay walang iba kundi yung pinakitang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo? Kung nararamdaman niyo yung pagmamahal ng mga asawa niyo, which is maganda, di ba? Yung ginagawa ng asawa niyo, yung pagmamahal na pinapakita ng mga asawa niyo, maganda po yun. Pero ang pinaka-best na pagmamahal na nakita natin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil dun sa pagmamahal na yon, merong nakita or naranasan na pain yung ating Panginoon. So, titingnan natin dito, ano-ano yung klaseng pain na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo before siyang ipako sa cross. Yun po yung tatalakayin natin. Aalalahanin po natin yun, yung pain na yun, yung sakit na yun. Kasi ang sabi nga, di ba, for God so loved the world. Alam na alam po natin yan. That He gave. Sino? Si Jesus. Bumaba siya dito sa lupa dahil sa pagmamahal. So, si Jesus bumaba dito, kumbaga overall, sasabihin ko na po sa inyo, bumaba si Jesus para mamatay. Yun lang po. Yun ang pinaka-purpose nun. So, bumaba yung ating Panginoong Jesucristo para mamatay. At para maranasan ang mga pain na ipaparanas ng Diyos sa Kanya. Now, ano yung unang pain? Ano yung unang pain na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Passion Week na yon? Una is betrayal. Or siya ay na-betrayed. Matthew chapter 26, verse 14 to 16. Matthew chapter 26, verse 14 to 16. Ang sabi po dito, Then the one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, What are you willing to give me if I deliver him to you? So they counted one of 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for opportunity to hand him over. So dito, ano Tagalog ng binetray? Pinagkano, ano pa? Pero may term pa doon, bukod doon, mas malalim pa yun eh. Pinagtaksilan. Ano pa? Trinaydor. Yun yung sa Tagalog natin, trinaydor siya. Ang ginawa kasi dito, alam kasi ni Judas kung nasaan si Jesus nung gabi na yon. Alam niya eh, katatapos lang nila mag-fellowship eh. Ngayon, gustong malaman yon ng mga otoridad kung nasaan kasi uhulihin si Jesus eh. So, sa 12 alagad, ang isang nakakaalam, syempre si Judas.
At ang sabi, itinuro kung nasaan si Jesus. Sa magkano? Ang sabi dito, 30 pieces of silver. Alam niyo kung magkano yung 30 pieces of silver kapalit para ituro si Jesus? Sa panahon natin ngayon, kung i-compute yan, ayon sa mga scholar, pwede ka na makabili ng motor. Ganun po kamahal yun. Sabi, sige, bibigyan kita ng pambili ng motor. Ewan ko kung NMAX ba yun o anumang klaseng motor yun. Basta pwedeng pambili ng motor. Bumili ka niyan, sabihin mo kung nasaan si Jesus. Eto, pera. 30 pieces of gold. Siyempre, pera yan eh. Sige dito, gusto pera. Kung kayo nasa part ni Judas, at kailangan yung pera, ang dami yung bayarin. Ang dami yung, ano mo yun, yung tipong, gipit na gipit ka na. Sabi nila, pag gipit, saan kumakapit? Sa patalim. So kung nasa part kayo, kung kayo nasa kalagayan ni Judas, kailangan ko ng pera. May kailangan akong bilhin. May mga bills, may mga due date akong kailangan bayaran. Pero sabi nung priest, turo mo kung nasaan si Jesus. Ito. Meron ka sa akin mga 40 to 50,000 pesos. Laki na yun. So natukso, ito. Si Judas. To make the long story short, itinuro niya. So binetray po, nakita nyo? Binetray. At ang sabi, para malaman, tuturo mo kung nasaan si Jesus sa pamamagitan daw ng halik. Kaya nga raw merong halik ni Judas. Hindi lahat ng halik nakakakilig. Hindi lahat ng halik, okay. Di ba? Yung halik ni Judas, halik ng pagtatraidor. Betrayal. So si Jesus, of course, nakita natin dito, may ginawa ba si Jesus nung ginawa ni Judas yon? Ano nakita niyong ginawa ni Jesus? Meron ba siyang ginawa? Oy! Di ba? Ba't mo ginawa sa akin yan? Pinagkatiwalaan kita. Wala kang narinig na ganun kay Jesus, di ba? Amen? Kung kayo naman sa part ni Jesus, sige, binenta kayo. O kaya man, trinador kayo ng kaibigan nyo. Ano mararamdaman nyo? Munda ka sa akin. Unfollow ka. Alam mo yun, yung pakiramdam natin. Yung pakiramdam natin kapag tayo ay binetray. Sino ito na betray na? Kunti lang. Alam nyo, sa 12 tao makikilala nyo, may isang magbe-betray sa inyo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi yan. Hindi ko sinabing yan. Wala ko sinasabing ganyan. Ganun yun. Kumbaga yung ratio ba, sa ratio, sa 12 makikilala mo, merong isa dyan, mananakit sa'yo. Merong isa dyan, magbe-betray sa'yo. Maghuhudas sa'yo. Parang ganon. Meron pong isa dyan. Kaya mag-iingat-ingat tayo sa mga pagtitiwala natin, no? Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng trust issue, no? Ingat-ingat po tayo dyan, kilalanin natin mabuti. Pero ang point ko dito, tandaan nyo po mga kapatid, kung nakikita nyo yung isang tao na yan, na hudas sa inyo, kung nakikita nyo hudas yan, kung sino man yan, tanongin nyo yung sarili nyo, nakikita ba niyan ng hudas na yan si Jesus sa'yo? Ulitin ko, kung nakikita mo yung tao na yan na hudas para sa'yo, dapat makita ng hudas na yan si Jesus sa buhay mo. Amen? Kasi pag nakikita sa atin si Satanas eh. Kapag may naghudas sa atin, no, parang antingin sama ng imukha natin, nagmumukha tayong, di ba? Nagagalit tayo, nagigil tayo pag may nagbetray sa atin. Dapat kapag may nanghudas sa atin, makita sa atin si Jesus. Kung paano yung pinakita ni Jesus nung siya ay binetray ni Judas, dapat ganun din po. Pag may nanakit sa'yo, anong una mong gagawin? Gumante. Saktan din siya. Di pa ganun? Pero si Jesus, hindi ganun ang ginawa niya kay Judas. Amen? Yun po yung makikita po natin dito. So nakita natin, masakit yun para kay Jesus. I-betray ka. Nang isa sa alagad mo, pinili mo. At actually, hindi lang yun eh. Meron pang isang nag-ano sa kanya eh. Kumbaga dito, dininay. Mas matindi yun. Dininay. Hindi lang isang beses. 3 beses. Sino yun? Si Peter. Hindi ko kilala yun si Jesus. Paano kung kaibigan mo? Hindi ko kilala yun. Sino ba yun? Tapos hindi lang isang beses, 3 beses pa. Alam mo kung mararamdaman ni Jesus, masakit yun para sa kanya. Masakit yun. Sino ito nasaktan? Di ba? Pag nasaktan tayo, ang una agad pumapasok sa isip natin, paano ako makakaganti dito sa nasaktan ko na to? Pero si Jesus, hindi ganun yung pinakita. Nanatili siyang tahimik. Pinagkatiwala niya sa Diyos. So, yung pain po na ito, mga kapatid, kung nasaktan si Jesus, na-betray siya, naniniwala rin ako, yung mga followers din ni Jesus, darating sa point ng buhay nila, mabibetray sila. Amen po ba? Pero ang point ko dito, ano ang magiging respond mo kapag may nag-betray sa'yo?
Yun ang pinakamahalaga po doon. Ano yung magiging response mo? Kung si Jesus, binetray siya, gayahin mo kung ano ang ginawa ni Jesus. Masakit, mabetray. Masakit po yun. Masakit po yun. Pero tandaan mo, kung sino man ang manakit sa'yo, meron niyang parte. May malaking parte yan sa buhay mo para mas makita mo yung greater calling sa buhay mo. Minsan may darating talaga na Judas sa buhay mo. Pero wag mo siyang i-take na kontrabida. Kung hindi dumating si Judas, kung hindi tinuro ni Judas si Jesus, hindi mapapako si Jesus sa cross. Amen. Yun yung naging way eh. Kung titingnan natin parang ang negative, but Lord, kung titingnan mo kung baga sa movie, bakit pa tinuro ni Judas? Judas ka talaga, Judas. Manggigigil ka talaga kay Judas eh, sa ginawa niya eh. Di ba? Pinili ka ni Jesus, ang ganda ng ginawa sa'yo ni Jesus, tapos ganyan lang yung kapalit. Binetray mo si Jesus. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, minsan sa buhay natin, sa life natin, may darating talaga. Hindi man Judas, mananakit sa atin. May time na, may point na sa buhay natin, merong masasaktan tayo dahil sa tao na yon. Pwedeng physically, or ano man po yan. Emotionally, nasaktan tayo dahil sa tao na yan. Pero tandaan po natin, may dahilan po yan. Mas makikita natin yung kalooban ni Lord. Kapag hinayaan natin na sa process na yon makita natin kung ano yung gagawin ng tao na yon. Huwag mo siyang awayin. Pagkatiwala mo na lang kay Lord yan, bahala ka na. Lord, bahala ka na kung minanakit sa akin, kung sino man tong tao na to, kung sino man tong tao na to, kahit 10 years ago, hindi mo pa rin makalimutan kung sino yung nanakit sa'yo, emotionally, physically. Lord, pagkakatiwala ko na sa'yo yan. At gagawin ko kung ano yung ginawa ni Jesus. So yung pain po ni Jesus, ito po ay emotionally. Emotionally kasi kasama niya po eh. Sinaktan siya eh. No, malapit sa kanya. Disipulo niya. Sinaktan siya. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kung tayo, bilang mga mananampalataya, kapag naranasan po natin yan, na mga tagasunod ng Panginoong Sokristo, na masaktan emotionally, parte po yan ng buhay Kristiyano. Dahil si Jesus mismo naranasan niya po yan. At kailangan, kung dumating man tayo sa point na masasaktan po tayo, papaano po natin haharapin yung pain po na yon? Lahat po ng pain, tandaan nyo po, lahat po yan may purpose po, lahat ng pain na yan. At sometimes yung pain na yan, pwedeng yan yung magpagaling sa'yo. Sino dito na-injection na? At sometimes yung pain, pwedeng yan din yung magproteksyon sa'yo. Sino dito na nabaksina na nung pandemic? Alam nyo, minsan yung pain na mararanasan mo sa buhay mo, sometimes, yan yung ipapadaan sa'yo ni Lord sa process. Para mas makita mo yung magandang plano ng Diyos para sa'yo. Yung purpose ng Diyos para sa'yo. Minsan, Lord, gusto ko makita yung purpose ko sa mundo na to. Ang sasagot ni Lord sa'yo dyan, minsan pain. I don't know kung anong klaseng pain, pero kung gusto mong mahanap yung purpose mo, minsan papadaanin ka ni Lord sa pain. Painful, hindi ko alam kung anong klaseng sakit yan. Para mas makita mo yung purpose mo sa mundo. Si Jesus, nasaktan siya nung binetray siya ni Judas. Pero nakita natin yung purpose. Ano yung naging purpose? Naligtas tayong lahat. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Sometimes yung pain na yan, dyan mo makikita yung purpose. Hindi lang sa'yo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa lahat-lahat. Dyan mo makikita yung purpose. Pag hinahanap mo yung purpose mo, pwede kang padaanin ni Lord sa pain. Pero hindi ipaparanas sa'yo ni Lord yung pain para patayin ka. Para mas makita mo yung purpose sa mundo na ito. Pangalawa, ano pa? Naranasan niya yung siya ay na-beat or beaten. Hindi po yung na-beaten. Yung pag kumakain ka, na-beaten ako. O kaya mo yung biniten. No, beaten, nabugbog. Matthew chapter 27, verse 26, Then he released Barnabas on them, but he had Jesus flogged and handed him over to crucified. So kanina, kung betrayal, ano po siya? Emotional pain. Masakit po yun emotionally. Pero ito po, beaten, physical. Dahil sa pagmamahal, siya ay nasaktan physically. Nabugbog po siya. Dahil sa pagmamahal, naranasan niya yung ganitong klaseng pain. Alam niyo, sa totoo lang,
Kapag ginagaya natin yung Panginoong Kristo, dapat nangunguna dyan yung pagmamahal. Di ba minsan kasi gusto natin gayahin yung Panginoong Kristo, pero kung walang pagmamahal dyan, wala rin kwenta yan. Lagi niyo po tatandaan yan. Bigyan ko kayo ng sample. Kahit anong klaseng pain na panggagaya na magaya mo kay Jesus. Halimbawa, tignan niyo yung mga nagpapadugo ng likod dyan. Mga nagagaganon-ganon. O kaya man mga nagbubuhat ng krus. O kaya man yung mga nagpapapako ng krus doon sa Kutod, sa Pampanga. Ginagaya nila si Jesus. Sinasaktan nila sa sarili nila. May pain. Physically. Ang tanong, may love ba doon? Yun yung pinagkaiba. Si Jesus, naranasan niya yung pain, pero dahil yun sa pagmamahal. Itong mga to, tignan nyo, may napanood ako, nagbubuhat ng krus, sinipa nung nagbubuhat ng krus. Holy kicks! Meron pa kanina, pagbukas ko ng Facebook, tawa ako ng tawa. Eh di nagbubuhat, syempre pinapahirapan yung Jesus. Napikon, sinapak, sinuntok. Ganun ba yung love? Si Jesus, nung pinagpapalo, pinaghahampas, pinagbubugbog, ano nakita nyo? Meron ba siyang ginawa? Nanapak din ba siya? Gumanti rin ba siya? O ano? Tutukan tayo, ganun ba? Hindi. Tinanggap niya lahat ng pain physically. Tinanggap niya lahat ng sakit physically. Nabugbog siya, sinabunutan, kinurot, sinipa, bumagsak, dinuraan, ano pang, lahat na ng pagsakit physically. Naranasan niya po yan. At kung nararanasan niya yan, anong nasa isip niya? Ikaw. Ikaw. Bakit? Dahil sa pagmamahal. Pagmamahal niya sa'yo. Palakpakan natin yung Panginoon. Alam mo yon, nung sinusuntok siya, pinagbababanatan siya, ang iniisip niya lang, ikaw lang. Yung pagmamahal niya sa'yo. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo nung nararanasan niya lahat ng yan. Actually, sobrang tindi ng pinagdaanan ng Panginoong Kristo, una pa lang eh. Ang huling kinain niya, Last Supper. Doon siya huling kumain. Tayo, di ba pag kumain tayo, kunwari, kumain tayo alas 7 ng gabi. Alas 12, gutom agad tayo. May midnight snack tayo, di ba? Sino dito yung gano'n? Yung tipong ang bilis magutom. Di ba, kakain ako, alas 7 ng 7 p.m. Yes, dinner. Tapos mga 11 pa na, parang nagugutom ako. Makapagluto nga ng pansit canton with egg. O kaya makapagpa-deliver nga ng tad-tad. Di ba? Ganon tayo eh. Di ba parang may mga tayo eh. Ang bilis natin magutom. Pero si Jesus, tignan nyo Last Supper, kaya nga Last Supper, huling hapunan. Gabi ang huling kain ni Jesus. Madaling araw, inaresto siya. Umaga, nagbuhat siya ng cross. Imagine nyo, walang breakfast si Jesus. Wala pang kain, wala pang midnight snack yon. Nagbuhat siya ng cross. Bigat na bigat sa cross. So, anong mararamdaman mo nun? Manghihina ka. Pag wala ka talagang kinain, manghihina ka. Kaya nga, nanghingi si Jesus ng tubig eh. Kahit tubig na lang, nauwaw siya nung nakapako siya sa cross. Bakit? Kasi tao siya. Tao si Jesus. Naranasan niya lahat ng yon. So, nung naranasan niya yon, alam mo yung buhat-buhat niya yung cross, pagod na pagod siya, wala pang kain, tas puyat pa, di ba nag-pray nga siya? Yung kahapon yung tinalakay ni Pastora Angel, di ba sabi, nagpuyat siya, pero yung mga apostol tulog eh. Yung mga tabi mo, gising. Di ba? Pagod pa siya, puyat, wala pang kain, tas emotionally, stress pa siya, mentally, psychologically, lahat na. Tapos, nagbuhat pa siya ng cross. Kaya nga ilang beses siyang bumagsak. Ilang beses nabagok yung ulo ng Panginoong Kristo. Tapos every time na bumabagsak siya, pinagsisisipa pa siya. Di ba? Ang tindi po nun. Beaten. At isa po ang pinakamatindi dito, kung titignan po natin, actually, ayon sa pag-aaral, di ba, tinalakay natin kahapon, nung ano po siya, nagpe-pray siya, sa sobrang emotional stress, nagpawis siya, may kasamang dugo, di ba? Ayon sa mga, kay Dr. Luke, sa Luke lang po natin makikita yon. Kasi si Luke, doktor po siya. At sa Luke, naiintindihan po ni Luke yon, na nung nagpawis siya, na may kasamang dugo, ang tawag po doon, kung di ako nagkakamali, hematidrosis. Nangyayari po yan. Pag sobra yung emotional stress mo, talaga ang mangyayari nun, sasama yung dugo sa pawis mo. Para may magbubukas na something, small capillary, something ganon. Sinerge ko po yun sabi ng AI. Sabi ng ganon. So, may lumalabas. Ang nangyayari po, ayon sa mga scholar, pinag-aralan po ito bago pumasok yung AI. Ang sabi ng scholar, ng mga biblical scholar, kapag nagkaroon ka ng ganong klaseng hematidrosis, ang mangyayari po nun, sa sobrang, alam mo yun, para magiging sensitive yung skin mo.
Sobrang sensitive ng skin mo. Nasa sobrang sensitive ng skin mo, mahawakan mo lang, madampi mo lang ng konti, masakit na. Imagine si Jesus. Hinampas ng malakas na ganun. 3 times ang sakit. Beaten. Hindi lang po basta binugbog. Talagang pinaghahampas ilang beses. At ang pinaghampas, alam nyo, hindi lang siya sinturon. Sino ito napalo na sinturon? Yung mga batang 90s, di ba? Kung napalo kayo ng sinturon, di ba? Pag pumalo pa yan, pak! Isa lang yun. Ang sakit na. Sakit nun. Ito si Jesus. 3 times na yung sakit ang mararanasan niya. At yung pamalo sa kanya, ayon po sa mga scholar, meron po mga bubog yun. Mahaba siyang ganon. Kumbaga parang mahaba siyang mga tali-tali na ganon. At sa bawat tali na yon, may mga bubog. At saka matutulis na bagay. At yon, iyahampas ng sobrang lakas. Sa harap, sa likod. At kung tumama pa sa mukha, wala silang pakialam. Imagine niyo, hindi yun yung normal na pain. Yung pain na yun, 3 times. Meron siyang hematidrosis. Ang sakit nun. Physically. Grabe po. Pero nung nararanasan niya yun, sabi ko nga po sa inyo, kayo ang nasa isip ng Panginoon. Sabi niya, okay lang masaktan ako para maligtas itong mga tao na to. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Yung pain po na yon, yung pain na naranasan ng Panginoong Kristo, kaya niya naranasan yun, ang pinaka-reason niya talaga, kayo, tayo. Alam niya yun eh. Alam niya masasaktan siya na ganun eh. Kaya nga dumating siya sa point na, Lord, sabi niya, let this cup pass by me. Lord, kung pwede lang. Ang hirap dun. Ang sakit nun, Lord. Pero let your will be done, sabi niya, Lord. Hayaan mo na yung kalooban mo yung masunod. Nabugbog. Pinahirapan yung ating Panginoong Kristo. Physically, nasaktan siya. Pangatlo, he was bled. John chapter 19, verse 34, but when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his leg. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. So, actually, bukod dyan sa dugo na yan, sa binasa natin ng verse na yan, una pa lang, marami ng mga dugo na lumabas sa Panginoong Kristo. Doon pa lang, sa pawis na may dugo, and then yung nilagay yung crown of thorns, talagang ginanon po yun kay Jesus. Diniin po talaga sa ulo ni Jesus yun hanggang sa dugo na po ang kanyang mga muka. At yung pagpalo pa kay Jesus sa kanya, yung dugo na yon. At yung pagpako pa kay Jesus, yung dugo na yon sa paa. Sobrang daming dugo. Akala natin ang pagmamahal puro kilig. Akala natin ang pagmamahal puro saya. Puro romantic lang. Pero dito natin makikita yung pagmamahal pala. May suffering din. Actually, kahit saan naman eh. Basta may pagmamahal, lagi po yan may suffering. Pero dito, mga kapatid, ang gusto kong i-point sa inyo dito, may dugong natigis eh. Ito yung pinakamahalagang part actually dito sa crucifixion ng Panginoong Kristo. Merong dugo. Kung walang dugo, walang kaligtasan. Bakit? Dahil yung dugo na yan, yan po yung tumubos. Yan po yung naging bayad para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, tayo po ay naligtas, napatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga tinawag na wash out ang ating kasalanan dahil sa dugo na yan. Kumbaga yan po yung magwa-wash out sa atin. Sa kasalanan natin. Kumbaga sa theology, ang tawag po natin yan justification. Pag sinabing justification, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Na-justify ka because doon po sa blood ni Jesus Christ. Pag sinabing justification, pag tinitignan ka na ngayon ng Diyos ngayon, dahil kay Kristo, ikaw ay pinawalang sala na. Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Imagine mo sa sobrang dumi mo, dumi natin, sasama ko na sarili ko, hindi lang kayo, baka sabihin nyo, linis mo ha. Diba? Sa sobrang dumi natin lahat, madumi tayong lahat dahil sa kasalanan. Madumi tayong lahat. Pero dahil sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo ngayon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Imagine niyo, bigla tayo naging ganon from dati. Pag tinitingnan tayo ng Diyos, puot. Alam niyo yung puot, matindi pa yung sa galit. Hindi dahil sa inyo, sa kasalanan nasa inyo.
Pero dahil nga kay Kristo, yung blood, siya po yung nag-cover. Actually, kinover lang yon. Hindi naman nawala kasalanan yun. Tinanggap nyo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay nyo. Nawala ba? Tingnan mo katabi mo, may kasalanan pa rin yan. Hindi nawala ang kasalanan. Pero hindi na kayo makasalanan, ha? May kasalanan pa rin tayo. Pero ang nangyari, kinover ni Jesus ng kanyang blood tayo. Para ang nakikita ngayon ng Diyos Ama, hindi ang kasalanan mo, kundi si Jesus na. Yun po ang justification. Kaya ka naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ka naging matuwid dahil sa ginawa mo. Kahit ano pang ginawa mo, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung ginawa lang ni Kristo ang nagpatuwid sa'yo sa harapan ng ating Diyos Ama. Kaya ka napawalang sala dahil yan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang tindi ng ginamit ng mga theologians dyan sa justification. Pag na-justify ka, pag tinignan ka ng Panginoon, parang hindi ka nagkasala. Parang wala kang ginawang pagkakasala before. Ganyan pong katinding justification. Bakit? Ang nakikita na sa harapan mo, si Jesus na. Yung blood ni Jesus Christ. At yan po yung pinambili. Dati kasi nakisatan tayo eh. Nakisatan tayo. At ang ginawa ng Panginoon, tinubos tayo ng kanyang dugo. Sabi niya, kasi nalayo tayo kay Satan sa Garden of Eden. Nakuha tayo ni Satanas. And then, syempre, ayaw ng Panginoon ng ganon. Ginawa niya tayo, and then kinuha ni Satan yung mga tao. Kumbaga, nasa sanglaan. Sino ito nagsasangla? Di ba pa nagsangla ka? Sa'yo naman yung gamit eh. Pero mapupunta na siya sa iba. Ngayon, para mabalik sa'yo yun, kailangan mong tubusin. So tayo, ang ginawa ni Jesus, ng Diyos Ama, tinubos tayo kay Satan. Akin na yan, anak ko yan. Dito ka. Nilikha ko yan according to the image of God. Sa image ko, akin na yan. At ano ang pinangbili? Dugo. Dugo ng Panginoong Jesucristo. Noong Old Testament, yan po yung ginagamit po. Pag-sacrifice, atonement, para mapatawad ang kasalanan mo. Dugo po ang pinambayad para magkaroon ka ng kaligtasan. At wala pong perang makakatumbas doon sa pinambayad ng Panginoon. Kaya dyan natin masasabi, yung kaligtasan libre. Ang nagpakahirap para maligtas ka, yung Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga, kung may bayad ang kaligtasan, wala na kayo lahat pera. Mahal po ang kaligtasan. Mapupunta ka sa langit, kahit mag-loan ka dyan, dadagdag pa yan sa bayarin mo, monthly. Kung may bayad ang kapatawaran ng kasalanan. Pero, praise God, libre po ang kapatawaran ng kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pamamagitan yan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Libre. Nilibre na po yan ng ating Panginoon. At yan po ay sa pamamagitan ng dugo. So, ibig sabihin, literal, na yung ating Panginoong Jesucristo, niligtas ka sa pamamagitan ng dugo at pawis. Dugo at pawis po. Siya ang gumawa. Instead na ikaw ang magpakahirap, ikaw ang mahirapan, inako yan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na po ang nakaranas. Siya na po ang nahirapan. Pang-apat, he was bashed. Bash. Sa ngayon, sa social media, uso po yan eh. Naranasan nyo ng mabash sa internet. Yung tipong wala namang kayong ginagawa, pero nabash kayo. O kaya man, meron mga deserve mabash. Alam natin kung sino yung mga yan. Kasi mali naman talaga ginawa nila. So, mababash talaga sila. Pero itong si Jesus, nabash po siya dahil sa magandang ginawa niya. Masakit po mabash. Ako sa social media, syempre, naranasan ko po yan. Lalo nung panahon ng pandemic, sobrang daming basher. No, sa mga ginagawa ko pong mga videos, sabi niya, nagtatanong sa akin, paano ko hinaharap yung mga basher? Hindi ko sila hinaharap. Nahayaan ko lang. Parang si Jesus. Kasi kung haharapin ko yung mga walang mangyayari eh. Ang dami po yun. Pero kapag nakakakita kami nagbabash sa'yo, mumurahin ka, kung ano-anong sasabihin sa'yo masasakit na salita, babasahin mo, yung tipong tagos hanggang kaluluwa mo pag binasa mo. Masakit po yun. Masakit mabash. Sa internet lang po yun. Pero si Jesus, binash siya harapan. Hindi po siya sa internet binash. Harapan. Ng mga priest, ng mga Roman soldier, ng mga taong nasa harap niya.
Harapan po siyang binash. Minak yung ating Panginoong Kristo. Inulsulto, pinagtawanan. Sobrang tindi po ng naranasan ng ating Panginoong Kristo, sobrang kahihiyan po nun. Sabi nga, actually, nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, halos wala na siyang damit. Wala na pong damit. Kahihiyan. Pagtatawanan po talaga siya. Dahil po doon sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Pero lahat po ng yon, nakita po natin, forgiveness pa rin ang nanguna. Kaya niya lang nasabi, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Actually, yung Panginoon, yung mga nangbabash sa Kanya, pwede niyo pabagsakan ng mga apo yan eh. Isang ano lang, tupok lahat ng yan eh. Magpadala lang ng mga anghel yan, yung Diyos, tupok lahat ng yan eh. Siguro kung tayo si Jesus, ganun pag ano nyo nga po yan, bagsakan nyo ng apo yan. Pero hindi. Pinakita niya dito, kahit mga kaaway niya, kahit mga basher niya, minahal niya pa rin. Nanguna pa rin po yung pagmamahal. Yan po ang pain of love. Kahit sino pa yan, kahit ano ka pa, kahit ano pang ginawa mo kay Jesus, kahit na makasalanan ka pa, pero minahal ka pa rin ng ating Diyos. Antindi po no? Unconditional po yung ganong klaseng pagmamahal. Kung hindi unconditional yung pagmamahal ng ating Diyos, wala po tayo lahat ngayon dito. Tapos po tayong lahat. Ang unconditional love, ang ibig sabihin ng unconditional, minahal ka ng Diyos ng may kondisyon o wala? Wala, of course, kaya nga unconditional. Di ba kasi pag nagmamahal tayo, mamahalin kita kasi maganda ka. Minsan may standard tayo sa pagmamahal, no? Mamahalin kita kasi may pera ka. Mamahalin kita kasi ganito ka, mabait ka. Mahal kita kasi magaling ka sa ganito. Mahal kita kasi matalino ka. Di ba? May mga ganun tayo eh. May kondisyon. Mamahalin mo yan with condition. Pero ang Diyos, hindi po ganun. Unconditional. Minahal kita kahit makasalanan ka. Minahal kita kahit sino ka pa. Minahal kita kahit sinaktan mo ko. Minahal kita kahit iniwan mo ko. Minahal kita kahit di mo ko pinansin. Yan po yung unconditional love. At mamahalin pa rin kita kahit ikaw yung number 1 basher ko. Ganun po yung ating Panginoong Jesucristo. Ganyan magmahal yung ating Panginoong Jesucristo. At panghuli, naranasan niya, He was broken. He was broken. Ano po yung una? 4 po ito. Ano yung una? Betrayed, beaten, brushed, and He was broken. Matthew chapter 27, verse 50. At the moment of His death, He cried out, "It is finished." And He gave up His spirit. His body was broken for us. Doon po tayo mag-focus. His body was broken. Sa dulong-dulo, ang pinaka nangyari sa lahat ng katawan niya, broken. As in, wasak. Sira. At dyan po natupad, actually, yung prophecy ni Prophet Isaiah. Na makikita po natin dito sa Isaiah chapter 53, verse 5. But He has pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was Him. And by His wounds, we are healed. Ito po pala yun. Lahat ng brokenness, ano man brokenness po yan, naranasan ng Panginoon yan. Pero ang pinakamatindi dito yung sa katawan niya. Diyan po tayo magfo-focus. Yung brokenness ng katawan niya. Emotionally, okay, sige. Broken siya emotionally, psychologically, mentally. Pero fumocus po, yung Bible nag-focus dito sa physical eh. Physical brokenness. So sa physical brokenness, ang sabi dito, eto po ang naging dahilan kung bakit tayo gumaling. Ano po yung paggaling na ito? Paggaling spiritually. Una po niyan, tayo ay nabuhay magmuli. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng katawan ng Panginoong Kristo, tayo po ay na-healed. Ibig sabihin, yung kagalingan na yon, pang-eternal. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dati patay ka spiritually. Pero dahil nga sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Kristo, ikaw ay na-healed spiritually. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, na-born again ka. Ang born again, hindi po yan religion.
Tandaan niyo po, hindi religion ng born again, no? Hindi po yan yung anong born again, anong religion mo? Born again. Experience po yan. At utos po yan ng Diyos. Sabi nga, you must be born again. So, nung na-born again tayo, ayun, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Regeneration po yun. Now, ang sabi pa dito, healed. Pwedeng healing din to emotionally. Depressed, anxiety, fear, pwedeng pagalingin din yan ng Panginoon sa pamamagitan ng brokenness. Physically, you are healed then. Bakit? By His stripes. Sa lahat ng palo, sa lahat ng natamo niya, na sakit, na pain, nagkaroon tayo ng kagalingan at magkakaroon tayo ng kagalingan. Kaya nga, every time, tingnan nyo pag nagko-communion tayo, kapag tayo ay nagkakaroon ng communion, di ba yung katawan ni Kristo, hindi po yung literal yun po ay symbol lang ng katawan ni Kristo. Body of Jesus. So yung sumisimbolo po sa katawan na yun kapag communion, inaalala po natin yung nangyari na suffering ni Jesus. Yung naranasan niyang palo sa kanya, bugbog sa kanya, yung kaninang point natin, beating kay Jesus. So yung part po na yun, ito po yung inaalala natin, yung naranasang pain ni Jesus physically. Kaya every time na kumakain po tayo ng bread, inaalala natin na tayo na si Jesus ay nag-suffer sa pamamagitan po natin, sa pagmamahal niya sa atin. Pero, tandaan nyo rin po, every time na nagtitake kayo ng bread, yan po yung nagpapaalala na gagaling ka rin sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Hindi po gamot yung bread pag kinain mo. Pero symbolically, yun yung magpapaalala sa'yo na magpapagaling pa rin yung Panginoon hanggang ngayon dahil sa ginawa niya 2,000 years ago. Amen. Kasi saan ba unang pumasok yung kasalanan? Anong dahilan kung bakit pumasok yung kamatayan? Ano yung dahilan kung bakit pumasok yung mga sakit? Sa pamamagitan ng pagkain. Pagkain. Panahon pa lang nila Eva at Adan, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkain. At sa pamamagitan din ng pagkain, gagaling ka kapag inalala mo na sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, aalalahanin mo yon yung suffering na ginawa ng Panginoong Kristo, magkakaroon ka ng kagalingan. Anumang klaseng kagalingan yan. Amen? Kaya aalalahanin po natin yon. Yung pag-alala pala natin ngayong Good Friday, yan yung magpapaalala sa atin na pinagaling na tayo ng Panginoon spiritually. At kung meron kayong karamdaman ngayon, anong klaseng karamdaman po yan, papagalingin kayo ng Panginoon. Ano mang klaseng karamdaman yan? Kaya yung katawan ni Kristo na talagang halos broken talaga, wasak, di ba, punong-puno ng dugo, bugbog sarado, sa pamamagitan po niyan, kapag tinitingnan niyo yung Panginoong Kristo sa ganung kalagayan, yan yung nagpapaalala na siya ay naging broken para ikaw ay maayos. Amen. May isang naging broken, may isang nasira, physically, para ikaw ay maayos. Maayos ano? Sa anumang klaseng pagkaayos na pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Kaya this Good Friday, naging good siya dahil sa ginawa po ng Panginoong Kristo, dahil sa pagmamahal niya. Dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung pinaka-reason nun, mga kapatid. Kaya pag inaalala natin yung Panginoong Kristo, actually hindi lang tuwing Biyernes Santo Hindi lang tuwing Good Friday, inaalala natin yung kamatayan ng Panginoon. Actually, araw-araw Dapat alalahanin po natin yun. Imagine niyo po yung ginawa ng Panginoong Kristo, sobrang tindi po nun. Walang ibang makakagawa nun sa inyo. Pero ginawa niya yon, bakit? Dahil mahal po kayo ng Panginoon. Babalik at babalik din po tayo doon. Pagmamahal lang po talaga ng Panginoon yung nag-udyok sa Kanya Kasi kung wala yung pagmamahal, hindi bababa si Jesus Tandaan niyo po yun, hindi bababa si Jesus. Ang nag-udyok sa Kanya para pumunta, para mag-go, ay pagmamahal. Kung wala po yung love, hindi kayo makakapag-go. Inutusan tayo ng Diyos, go and make disciples. Kung lalabas kayo at mag-go-go kayo na walang pagmamahal, wala po yan. Dapat po mga kapatid, matuto muna tayo magmahal. At kapag natuto tayo magmahal, mas magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Dalawa lang naman yung utos ni Jesus Ano? Love. Love the Lord your God. Mahalin mo yung Diyos. Yung isa, mahalin mo yung tao, yung nasa paligid mo.
Yun na po yun eh. Actually, dalawa lang naman ang utos ng Diyos, ni Jesus. Pero, yung dalawang utos na yun, actually, yun yung Ten Commandments eh. Yung first four, sa Ten Commandments, yun po yung love the Lord your God. Yung anim, yun po yung loving people. Simple lang po ng utos ng Panginoon. Actually, pagmamahal lang talaga eh. So si Jesus po, mga kapatid, ganun po ang nangyari sa kanya. Ang nag-udyok, wala pong iba kundi pagmamahal. Kaya po naranasan niya lahat ng pain na yan dahil po yan sa pagmamahal. Kaya siya binugbog, kaya siya nabash, kaya siya na-broken, kaya po naranasan niya lahat ng hirap. Kaya siya na-betray dahil po yan sa pagmamahal. Pagmamahal. So ngayong gabi po na ito, mga kapatid, alalahanin po natin yung pagmamahal ng Panginoong Kristo. Minsan nalilimutan natin na, Lord, minahal mo pala ako ng ganun. Alam mo yun, minsan parang, hindi naman hinihingin, Lord, na bumawi ka. Gawin mo rin yun kung anong ginawa ko. Wala naman sinabi yung Panginoon eh. Pero minsan ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa Panginoon. Yung tipong ginawa ng Diyos yung lahat para sa'yo, pero ikaw hindi mo magawa yung sa Kanya. Nasaktan na si Jesus 2,000 years ago, hanggang ngayon sasaktan mo pa rin ba siya? Yung time na sinasabi ng Panginoon, maglingkod ka sa akin, pero hindi mo sinusunod. Sumunod ka sa akin, pero hindi ka sumusunod. Hindi mo pinapansin yung Panginoong Kristo. Ang dami ng pain na pinagdaanan ng Panginoong Kristo 2,000 years ago at hanggang ngayon pa rin ba, sasaktan mo pa rin yung damdamin ng Panginoon? Sasaktan mo pa rin ba yung damdamin ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon, sana nga it is finished. Pero yung pananakit natin sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin. Yung pain na dapat di niya naman maranasan na naranasan niya naman ngayon. Hanggang ngayon, kapatid, kung anong pagmamahal na ipinakita ng Panginoon sa inyo, dapat ganun din ang pagmamahal sana na ibigay niyo sa Panginoon. Amen po ba? Huwag na po nating hayaan na masaktan yung Panginoon. Araw-araw, sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-ignore natin sa Panginoon. Huwag nawa po maging ganun, mga kapatid. Hayaan po natin na simula ngayon, mas makita po ng Diyos yung pagmamahal. Hindi ba natin matumbasan yung ginawa ng Panginoon? Walang makakatumbas po niyan, mga kapatid. Hindi ba natin matumbasan? Pero, yung manguna si Jesus sa buhay natin at mahalin natin siya ng buong puso, sapat na po yun. Sapat na po yun.